Kahit triple-double pa ang ginawa ni Luka kontra Lakers, hindi pa rin sila nakalusot doon. Meron siyang 33 points, 13 rebounds at 10 assists. Si Kyrie naman mukhang naubusan ng bala. Meron siyang 12 points sa game. Lumamang pa ang Lakers hanggang 24 points. Mukhang nagpapakitang gilas naman si D'Angelo Russell sa Lakers. Meron siyang 29 points at 5 out of 7 sa 3-point area. Confident di umano si D'Angelo Russell sa laro nila versus Dallas. Ito yung sinabi ng mga fans na hindi nila kakailanganing i-trade na si D'Angelo kung ganito lagi ang lalaroin niya. Si LeBron meron 25 points, 8 rebounds at 8 assists. Kailangan na lang din ni LeBron ng 419 points para makaabot ng 40,000 points mark. Kung ibabase yun sa average niya, at least 17 games. Aabutin pa yon ngayong season. Pwera usog. Hindi rin makapanawala si LeBron na 35% ng mga players sa buong history ng NBA na naglaro ay either naging kakampi niya or naging kalaban niya. Pero dati, noong 2022, ang player na may pinakamaraming nakakalaro sa liga ay si Vince Carter noon, nasa 40%. After din ang panalo ng Lakers kontra sa Dallas, agad noon lumabas si LeBron at tumakbo papuntang locker room dahil manonood siya ng game ni Bronny versus Arizona yon. Yun ang pinakamalaking game ng USC so far ngayon. Si Bronny noon meron 30 minutes, 11 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 block at 5 turnovers. Talo doon ang USC kontra sa Arizona na nanganganib pang hindi makapasok sa March Madness. Injured din ang kanilang star player noon. Kaya hindi rin nakapunta si LeBron dahil nga sa Arizona rin ginanap ang game. Dati kasi nung naglalaro pa si Bronny sa high school, after ng game ni LeBron, meron siyang private helicopter at humahabol talaga sa game. Doon naman sa game ni Bronny sa Arizona, ang nasa sideline noon si Kevin Durant. Dito naman kay Anthony Davis, siya ngayon ang bumubuhat sa Lakers. Meron 28 points, 12 rebounds at 9 assists. Kilala si Anthony Davis bilang isang shot blocker. Defense or points in the paint, kalimitan yung ginagawa niya. Bukod sa 3-point shooting ni AD na pinapractice naman nila di umano nung off-season na hindi naman niya ginagamit ngayon, si AD kasi may average na 25 points, 12 rebounds, 3 assists at 2 blocks per game. Pero sa last 5 games ni AD, meron siyang average na 5 assists per game din. Siya ang kalimitang receiver dati ng mga pasa. Pero ngayon si AD nagiging playmaker. Sa last 5 games din ng Lakers, meron silang average na 30 assists per game. Pang-anim yon sa buong liga at 5 doon galing kay Anthony Davis. So si Giannis kasi makukumpare mo pa rin na multi-dimensional player. Wala siyang shooting kung pagbabasihan mo yung percentage sa 3-point area. Si AD hindi kumukuha ng tira mula sa beyond the arc. Si Giannis meron siyang passing. Bukod sa receiver siya ng mga pasa, may average din siya since MVP season niya na 5 assists per game. Ngayong season naman nasa 6 per game. Ang mga teams ngayon, bukod sa mayroong mga big man na tumitira sa 3-point area, meron din silang playmaking big man. Andyan sina Jokic, Embiid, Şengün, Giannis, sama ko na, Paolo Banchero, Adebayo at marami pa. Yung isa pa doon, kinall out din ni Anthony Davis si Rui Hachimura. So parang hindi naman kinall out, tinawag lang. Meron si Rui na 6 points, 4 rebounds at 2 steals versus dito sa Dallas. Meron naman siyang average na 11 points, 2 rebounds, 3 assists at 36% sa 3-point area. Mas mataas yung average na yan kumpara nung nakarang season. Pero base nga dito kay Anthony Davis, dapat bumalik sa dating forma si Hachimura. Hindi naman kailangang umiscore na malaki ni Hachimura pero yung defense niya. Marami din kasi siyang nakuhang injury ngayong season. Base din sa sinabi ni AD, hindi kasi nagiging consistent ang pagiging aggressive ni Hachimura sa game ngayon. Pero masasabi mong dahilan naman doon, sa dami din na nakuha niyang injury ngayong season, hindi pa umaabot yung All-Star break. Dahil din sa panalo ng Lakers kontra Dallas, 3 games behind sila sa number 6 at lamang naman sila ng 2 games bago bumagsak ng number 11 ulit. Ang sunod na kalaban ng LA, Brooklyn at saka Portland, home court pa nila.